Hi, good morning everyone. Good afternoon, good evening. So kung ano man pong oras dyan sa inyo ngayon, hello po. My name is Mentor Babylin Lorica Dueñas and I am the International Director dito sa SMDC International. And right now, I decided to create this video, this recorded video. Pwede ko po itong i-upload sa aming SMDC website and sa ating YouTube channel. So para sa mga sales partners natin dyan, para sa mga international managers natin dyan. So this video is for you. So I know hindi ganun kadali no magsimula, lalong-lalo na kapag you are really a newbie dito sa real estate, or even kahit na nanggaling ka na sa ibang real estate developer. I'm sure nangangapa tayo kung papaano ba maging successful dito sa SMDC. And for sure, if you are whether full-time or part-time dito kay SMDC, I'm sure hindi ganun kadali, lalong-lalo na kung um, bago sa inyo to, and lalo na kung wala talagang gabay, ano. So I decided to create this recorded videos. This is going to be the training manual. Ako po mismo yung nag-compose nito, gumawa nito based on my own experiences and based sa processes namin dito sa SMDC kung papaano makakuha ng benta, mag-book ng benta, ano-ano yung mga requirements, so on and so forth. And even sa commission, so for sure, alam ko, gustong-gusto nyong malaman yan. And kung paano mag-compute. I know din po kasi na hindi naman talaga natin matatandaan lahat, di ba po? Hindi natin matatandaan lahat, lalo na kung halimbawa, face-to-face, training kayo. So, minsan may mga part tayo nakakalimutan. So, I hope na makatulong itong video na to. Again, this is recorded video. And this is as of 2024. And i-upload ko po ito sa aming SMDC website and sa aming YouTube channel. So, my YouTube channel po is Team Dueñas Tours. So, pwede po kayong manood doon since i-upload ko po ito for everyone. Actually, it doesn't necessarily mean na um, part po kayo ng team, just to share knowledge and blessing na rin no sa mga nagsisimula pa lang dito sa real estate. Kasi alam ko, nanggaling din po ako diyan. I also came from nothing, sa walang experience, walang alam sa real estate. So papaano ba siya? So ito po, sana ma-appreciate ninyo. You can go ahead and watch over and over, 'di ba? Para at least no may guide kayo, lalong-lalo na kung meron na kayong inaasahang kliyente, 'di ba? So para naman makatulong ito sa inyo. Kasi alam ko hindi talaga ganun kadali. Lalo na no ngayong new normal, hindi ganun kadali makipagsabayan. So masyadong overloaded sa information. So itong video po na ito, mga i-upload ko po na video. So panoorin niyo lang po ito para meron kayong reference, 'di ba? Pag nandoon na kayo sa situation na gano'n, may kliyente na kayo. So ano ba yung dapat nating gawin? So you can go ahead and watch my training videos. Again, my name is Babylin Dueñas and I am the International Director of SMDC. So let me go ahead and share my screen. Ayan. So i-share muna natin itong aking ginawang presentation. Okay. Ayan. So, palakihin ko lang. Alright, so this is the new hire sales training for Everest International. So ano ba yung Everest International? Again, this is as of June 2024. This is the name of my team here at SMDC. So since I'm a director here, so meron akong team na ang pangalan po ay Everest International. Okay, again, my name is Mentor Lin. Lin na lang, or Mentor BLD. Okay? So, first, ano ba yung objective ng training na ito? Okay? Ano-ano yung mga malalaman natin? First, of course, you will know about the company. Napaka-importante niyan. Setting of expectations, no? And ano pa, how to be successful, no? Specifically dito sa SMDC. Paano nga ba? Kasi alam ko napakadaming gustong pumasok. Nako, nakikita ko sa reporting, ang dami-daming applicants sa SMDC all over the world.
no? Meron sa US, Canada, Europe, so kung saan-saan na, 'di ba? Saan-saan na. So, I want to share, no, some tips based on experience din, no, on how to be successful dito sa SMDC. So, para sa lahat ito. Okay? So, sales process, ayan, napaka-importante niyan. So, ano ba yung sales process namin dito? Again, this is based on my own personal experiences, and right now, as of 2024, June 2024, kung ano yung sales process natin dito sa SMDC. Product knowledge, sales reservation process, napaka-importante niyan. Sales partner, so with SMDC, like I said, meron tayong mga full-time and meron din tayong mga part-time. Even if you are not directly employed, pwede kang makipag-collab or maging SMDC affiliate, sales partners. So malalaman nyo rin yan. So just go ahead and watch this video. Okay? And of course, last but not the least, ang pinaka-importante sa atin is the commission. So, paano ba siya kinocompute? Ano ba yung basis? Saan ba siya makikita? Saan ba magpa-follow up? So, lahat yan ay matututunan natin dito sa ating training videos. Right. Next. So, I want you to know our sales hierarchy. So, si Mentor Babylin, si Mentor Lynn, no, saan ba siya nakabilong? With SMDC International kasi, may kanya-kanya kaming division and departments. So, ako po, I am part of AVC or Ana V. Carpio. Siya po yung aming sales head. Our head office is located in Mall of Asia. So, nasa tapat po tayo ng Seaside, 2 Ecom Building. So, if you want to go ahead and visit our sales office, nandun lang po tayo sa 2 Ecom Center, 14th floor. Okay? And our Assistant Vice President, we are under the Apex Division. He is Mr. John Dennis Canlas. And of course, yours truly, BLD, Babylin Lorica Dueñas. And I am the Director 1 of SMDC International. And my team's name is Everest International. Ayan. Next. Alright, so gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking buong division. Again, we are Apex International. So pag sinabing international, napapadala kami sa iba't ibang bansa. So depende kung saan kami may mga road shows. So makikita nyo dyan, we've been in the US, some part of Asia, and Europe. So nagko-conduct tayo dyan ng mga marketing events. So again, I am part of Apex International, and we are a veteran sales team of SMDC founded 9 years ago. So sobrang tagal na po ng Apex International. And our focus is actually not just the international, but of course local market. Buong Pilipinas, buong mundo. Okay po, ayan. And ito, some glimpse lang ng ating mga roadshows abroad na kinokonduct ng SMDC Apex. Alright, so let me just go ahead and para makilala nyo pa ako maigi, no? Again, my name is Babylin Lorica Dueñas, or in short, BLD. And previously, my designation is Associate Sales Director. But right now, as of May 2024, so nag-update kami, my designation is now Director 1. Okay? And I'm here in SMDC since 2015. So maraming nangyari, pero I started here since 2015. So all in all, I have a total of 9 years in real estate. So simula nang pinasok ko to, hindi ko na talaga siya iniwan, itong real estate. Grabe. So later on, malalaman nyo kung bakit ganun ang nangyari. Okay? Ayan, sold over 200 properties. And also, ayan, receive various sales awards. Napakadami. Hindi ko rin akalain na mangyayari yon, pero siguro, no, talagang ano lang, pinagkaloob din ni Lord, as well as, syempre, yung skills natin, hindi naman natin, ano yun magagawa kung hindi rin dahil sa Kanya. So, meron din kasi talagang purpose, di ba? So, kayang-kaya nyo rin yan for sure. So, yan ang isi-share natin to everyone.
Okay? Web designer, gumagawa rin ako ng website. Graphic artist, yan. Facebook ad strategist, Google ad specialist, video creator, video editor, and YouTube content vlogger. Oh, wow. 'Di ba? So, yung mga binanggit ko, 'di ba, napaka-importante niyan dito sa karera natin sa real estate. Sobra. So, mamaya malalaman nyo ng mas maigi kung bakit, no? Kung bakit kailangan yung mga yan. Ayan, sige, konti pang history about BLD, no, Bibil Lorca Dueñas. So, nanggaling po ako sa Century Park Hotel po ito. Nag-ano ako diyan, it's an OJT kitchen staff after ko mag-graduate ng culinary. So, ang sahod ko po back then ay 15,000 monthly. Kitchen staff, actually, balikan ko lang kasi wala akong picture nung nag-Kenny Rogers ako, nag-McDonald's ako. So, nagkarinderya pa nga po ako. Yun yung pinakaunang work ko. So, mas maliit pa dyan sa 15,000. So, yan ang history ko po. So, kitchen, naghihiwa ng gulay. Tapos, naranasan ko pa dyan, sugat-sugat na yung kamay ko, no? So, ganun talaga eh. Since, alam mo na, nasa kitchen ka. Syempre, hindi naman po pwedeng, ka dyan, hindi ka talaga mahihiwa dyan or magkakakalyo dyan. So, yan po ang income ko. Yan ang pinaka, simula ng aking karera. Okay po? So, from being in the kitchen, next is, nag-credit card sales agent na po ako. So, commission based lang po ito. So, nagugulat naman ako, no, kasi estudyante pa po ako nito kasi nag-enroll ako ng business ad after ko ng culinary. So, nag-kitchen ako. Then, nag-ano naman ako, nag-college na ako, no, nag-take na ako ng BSBA. So, while studying, kasi nagkasakit yung mom ko, nag-apply ako as a sales agent. So, back then, parang ang commission ko ata noon 1,200, 1,500, 2,000. So, sa isang approved credit card. So, biro mo, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kaya ko palang magbenta. Actually, it's telemarketing. Hindi ko nami-meet yung mga client, telemarketing lang siya. So, hindi rin ako makapaniwala na estudyante pa lang ako, nakaka-receive ako ng 14,000 per, 2 weeks. So, yung pinakamalaking commission na natanggap ko sa 2 weeks, 14,000. So, sabi ko, grabe, ang ganda pala ng sales, pero hindi ko talaga akalain. As in, talagang hindi naman kasi ako ma-sales talk. 'Di ba? Ayan. So, after selling credit card, next is nag-call center agent na po ako. So, nag-sales din kasi palipat-lipat po ako ng account. Nagbenta rin ako ng Reader's Digest magazine. If I can remember, Australian account 'yon. Pero wala naman siyang commission. So, I was earning 22,000 monthly and wala, halos 2 taon ako diyan, wala talaga nangyari sa buhay ko. So, puro utang pa rin, hindi ko pa rin mabili yung mga gusto ko. So, hirap pa rin talaga, hirap pa rin sa buhay. Nung panahon na yan, wala na po yung mother ko. So, sarili ko na lang, no? Sarili ko na lang iniisip ko. Pero, um, wala pa rin, hindi pa rin talaga siya enough. So, yan po. Before ako real estate, ayan, real estate na kasi yan eh. So, balik lang tayo doon. Before ako nag-real estate po, meron kasi kaming, naging katrabaho na galing sa real estate. So, siya yung nag-share sa akin na kumita daw siya ng 400,000 pesos, isang unit daw. Sabi ko, grabe, may ganun pala dito sa Pilipinas. Parang sobrang ko pala nun, parang sobrang mo yun, parang nasa box ako. Alam na ng iba, ako hindi ko pa alam. Kasi nga of course, yan eh, nung nasa BPO ako, syempre panggabi yan, syempre nasa isang room lang naman tayo, tas hindi naman ako mahilig lumabas. Kumbaga hindi naman ako ma-socialize. Kasi nga, bakit ka mag-socialize? Wala ka namang, di ba wala namang natitira sa sahod mo. So, ang napupuntahan ko lang nun, Luneta, ganyan. So, kaya po, ganun, lakad-lakad lang ako lagi nun. So, alam mo yon, hindi ako na-involved dun sa ang tagal-tagal na palang merong SMDC, ang tagal-tagal na palang merong real estate sales. So, hindi ko talaga siya alam. Totally, nagulat ako, 400,000 daw. Kasi nung panahon po na yon, actually, nagse-search na ako ng trabaho abroad.
Actually, sinesearch ko nun parang Qatar, gano'n. Ang sahod 40,000. So sa akin, since 22,000 lang naman po yung ine-earn ko diyan, siyempre sa akin malaki na yun. So sa akin naman, kumbaga 40,000, nasa abroad pa ako, kumbaga stepping stone yun, gagamitin ko siya as stepping stone. Okay na yun sa akin. Yun na po talaga yung ina-applyan ko. Tapos nag-create na rin ako ng mga mga account sa ano ba yun, work abroad. So, all of a sudden, ayun nga, may pumasok sa amin na galing daw siya sa real estate, sa SMDC, tapos 400,000 daw isang unit. So sabi ko, hala, may ganun pala, may ganun pala. So ako naman, pag-uwi ko, dali-dali ako, na nag-research na ako nung panahon po na yun, OLX pa po nun. So nagre-research na ako ng ano, nagre-research na ako na actually, hindi nga po agad SMDC in-applyan ko. Kasi ang nakikita kong hiring ng SMDC, ano, local. Eh, ang gusto ko international. Kasi may nagbanggit sa akin international, yun nga, nade-deploy abroad, na papadala sa ibang bansa. So, ang in-applyan ko po nun, Ayala Land International, Alisi. So, ano po yun eh, ah, nagpa-setup ako, pumunta ako dun, and ayun, sad to say po talaga, ano po 'to, 2015. So, sad to say, hindi po ako natanggap ng Ayala Land International, yun yung history ko po. So, hindi nila ako tinanggap kasi though magaling ako mag-English kasi nga back then call center agent po ako. So, kumbaga kahit papaano parang during interview talagang bonggang-bongga talaga yung English ko nun. So kasi siyempre puro US account, Australian account, so yun yung ano, international account po talaga yung mga hinandle ko. So, um, biro mo 'no, ang galing-galing mong mag-English pero yung income mo nun talaga maliit lang. So, ang liit-liit lang niya, 22,000. Ayun na nga, di ako natanggap kasi nga wala daw po akong real estate experience pa. So, napakataas po ng qualification back then. So, ayun, imbis na mapanghinaan ako, nag-ano pa ako, research pa ako, ano pa ba yung mga magagandang developer. Kasi po ako, ever since naman, kumbaga yung mga pinapasukan ko, gusto ko, ano siya, established, saka yung kilala. So, katulad niyan, nung nag-ano ako, yung simulang trabaho ko, nung nag-fast food chain ako, McDonald's. Kumbaga, gusto ko, yung maging credentials ko, yung nasa mga top ba, na na company. So dun sa real estate, isa ang SMDC sa pinaka-top. So Ayala tas SMDC back then. So ang next target ko na po nun, hindi na ako nag-search po ng iba kasi alam ko SM, alam niyo naman mahilig tayo mag-SM, 'di ba? Bawat sulok may SM. So yun na yung inano ko, yun na yung second tinarget ko. Though local nga po siya. So okay lang po, binalikan ko siya. Binalikan ko, nag-send ako ng resume. So ayun, thank you Lord kasi natanggap po ako kahit wala akong experience. So, ayun po ang history ko. Nag-start po ako sa local ng SMDC. So, nag-start ako sa mga pagpa-flyering, ganun. So, basic, yung traditional na real estate, yun po yung aking history simula. So, maraming maraming salamat. Hindi ko alam kung ano yung pangalan mo kasi nakakwentuhan ko lang talaga siya sa nung break time namin sa canteen pero hindi ko talaga siya kilala. So, kung sino ka man, maraming maraming salamat sa'yo. So, maganda rin pala yung naidudulot ng ano, nagse-share ka ng ano mo, ng naging achievement mo sa iba para, alam mo yon, para ma-inspire mo rin. Kasi malay mo ba kung kaya pala nung tao na yun. Kasi ako, nung nasa BPO ako, ano at bago ako mag-apply sa real estate, ang nasa isip ko nun, ano kakayanin ko. Kahit hindi ko pa alam kung kaya ko, ang nasa isip ko, kakayanin ko to. Kasi ang dami ko na pong napasukan na trabaho, naghihiwa ako ng sako-sako na sayote, sako-sako na carrots, kasi nag-ano po ako, ano ba 'yun, food prep sa akin ni Roger. So, ano 'yun, napakadami, mga lata, binubuksan ko mano-mano talaga, hinihiwa ko talagang gano'n. So, 'yun nga, nakaya ko nga 'yun, halos nagtrabaho ako ng 24 hours, tapos ang sahod ko lang ay 240 o 200 ganyan, 4 hours, nagawa ko nga 'yun. So bakit ako mag-aalinlangan na ito ay hindi ko kakayanin. So 'yun, hindi naging hadlang yung, experience ko at yung kahirapan ko noon, kasi talagang konting-konti lang yung pera ko talaga nun. Sobrang wala. So hindi yun naging hadlang para, maging ano tayo, maging, successful tayo at marating natin kung nasan man tayo ngayon. So ayan, ipakita ko na po. Nung first month na pumasok po ako kay SMDC, ayan,
Itong picture na nandito, yan po yung first picture ko, natabi ko pa. So, actually, yung first sale na yan, biro mo, 3 million yan ng Fame Residences. So, ang commission ko po kasi noon ay 3%. So, 3 million times 3%, 90,000. Wow! Biro nyo 22,000 or nagsimula ako sa restaurant, dun sa mga fast food. 15,000 parang 12,000 pa nga nung pinakauna ko eh. Ganong halaga, pero yung work mo, overwork. Ang dami kong ginagawa, pero yun lang yung resulta. Samantalang ito, nung pagkapasok ko ng March 2015, yan agad yung benta ko, yan agad yung kinita ko, tapos wala pa dyan yung allowance. Kung may allowance ako niyan na ano eh, kumbaga yung sales fund na 12,000 pa po nun. 12,000 plus 90,000. Though staggered po yan, hindi po yung cash. Hindi po yung cash basis. Kasi kapag staggered ang pagbabayad ng kliyente, staggered din ang iyong commission. So, ganun yun. Kapag cash niya binayaran, cash din ang iyong commission. So, yun. Pero still, may inaasahan ako. Kumbaga kung naalala ko yan, staggered yan for pre-selling kasi siya eh. So, parang staggered siya into 4 years, parang gano'n, ng panahon na yon. So, okay lang. Kasi iniipon-ipon ko kumbaga, nagfa-farm tayo, di ba? Nagfa-farming tayo. So, ayan ang pinaka-una ko pong sale. And, ito naman yung pinaka-last kong sale. Right now, malaki-laki na po yung commission kasi nasa international na po ako. So, later on, malalaman nyo kung magkano kasi may 5%. So, iba-iba. Diba? Tumaas na siya up to 5%. So, 9.2 million. Biro nyo, isang account lang po yan. It's 556,000. Kayo na po yung humusga. Saan mo naman pupulutin at kikitain yan? Ito pong account na ito, 556,000. If I'm not mistaken, 3 years to pay po ito. Yung down payment. Kasi down payment lang naman po ang 80% of our total commission. And then 20% na balance, yun na yung ilalamsam niya or ikakas niya sa dulo. Biro nyo, 3 years to pay. 'Di ba? I-staggered mo yun in 3 years. So, sobrang laki. Basta talagang malulula ka po ngayon. And, ipakita natin, because of SMDC, ayan, katulad na sinabi ko kanina, kung dati nakakarating lang tayo sa, ang pinakamalayo na ata napuntahan ko, na hindi nga ata ako makapunta sa Tagaytay nun, nung wala pa po ako sa SMDC. Si SMDC lang yung nagdala sa akin sa Tagaytay. Ang napupuntahan ko lang po nun, Isitan Mall, um, Luneta Park, yun lang. Pero with SMDC, yung mga bansa na yun ang mga napuntahan ko. Hindi ako makapaniwala na, alam mo yun, nasulit niya. Kumbaga, dito lang pala sa industry na to, magagawa ko to. 'Di ba? At hindi na ako tumitingin sa presyo ng mga panahon na to. Kasi dalaga po ako eh. Noong mga panahon po na to, ngayon po I'm already married. Dalaga po ako nito. So, ano ba naman yung mag-travel ka 100,000, eh halos isang benta lang po yun. 'Di ba? So, ayan, yan yung mga na-achieve ko because of SMDC. And never in my life na na-experience ko ka SMDC na na-scam ako sa commission or may nawawalang commission. Never. Never ko yung na-experience. 'Di ba? Kasi ayoko naman lang po magbanggit pero yung iba may mga nakaka-experience sa ibang developer. For sure naman napapanood niyo po sa mga sa mga news, 'di ba? But with SMDC wala pong ganun. Kahit mag-research kayo, ako proven and tested. Umalis ako nung naglib ako, nabuntis ako. So, smooth na smooth lang. Nakukuha ko pa rin. 'Di ba po? So, ayan, because of SMDC, no, I received several sales awards. And maraming salamat po dahil actually hindi ko ito maa-achieve talaga without the trust of my client. Sa lahat ng mga bumili sa akin, mga nagtiwala sa akin, kung napapanood niyo man po ito ngayon hanggang kumbaga labis-labis yung pasasalamat ko po sa inyo. From the bottom of my heart. Sobra. Hindi po ito mangyayari kung hindi po kayo nagtiwala sa akin. Kaya sobrang pinagpapasalamat ko sa Diyos na yung ibang buyer ko kahit hindi pa ako nakikita yung iba nga nasa US, hindi ko pa talaga totally na-meet, through Zoom lang kami, ay nagtiwala po sila. So, sobrang
ano po yun, kumbaga blessing na hindi ko akalain. Ang laki-laking involved na amount. Alam niyo naman po pag bibili kayo ng property, 'di ba? It cost you millions. Pero yung may magtiwala sa na gano'n, sobrang talagang um, hindi ko yun makakalimutan at habang buhay kong pinapasalamat sa kanila na nagtiwala po kayo sa akin. Thank you very much. Hindi po to dahil sa akin na ako'y napakahusay. Hindi po ako mahusay. Kung tutuusin nga, hindi nga ako, ewan ko po kasi may mga iba talagang sobrang gagaling. Pero ako po, sapat lang naman po pero nagtiwala po kasi kayo sa akin. So maraming 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 salamat po. Ayan. And because of SMDC, I was able to buy my dream cars. Actually, nung wala pa po ako sa SMDC, suki ako ng PNR, ayan, suki ako ng MRT, suki ako ng jeepney, 'di ba po? Tapos kahit umuulan, lalakarin mo, kahit na yung sapatos mo butas-butas na, 'di ba? So, 'yan po ang aking I'm proud to say na hindi po ako lumaki sa yaman. So, ako po ay um sobrang ganda rin nung experience ko na yon kasi hindi ako naging maarte sa trabaho kahit na sabihin mong nakaka-pressure yung trabaho ko noon, hindi ako angal ng angal kasi wala namang madali sa bawat naman kung malaki ang kita mo siyempre kumbaga malaki din yung responsibility mo, 'di ba ganun po yun? Kung 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 let's say for example sa basketball kung gusto mong maging MVP siyempre talagang hahasain mo yung sarili mo, magte-training ka araw-araw, 'di ba gano'n? Magsusunog ka ng kilay, kung gusto mong makapasa sa exam, magsusunog ka talaga ng kilay, magpupuyat ka. So gano'n 'yun. So ako, tinanggal ko yung ang inisip ko lang, um, magiging successful ako. Makakabenta ako ng marami. Matatagpuan ko rin yung mga kliyente na bibili sa akin at magtitiwala sa akin. 'Yun lang yung po iniisip ko at hindi ako humihinto. So ayan, nakabili ng mga sasakyan because of SMDC, nakabili ng mga property because of SMDC, at buy and sell din ng property. Grabe, grabe yung experience ko dito. Halos sa siguro nag-invest lang ako ng 150,000, ang balik sa akin ay 1,000,000. Yung 150,000 na pinuhunan ko, 1,000,000 yung bumalik sa akin. So ganun ang pag-invest sa property. So because of SMDC, I was able to buy my own properties. Ayan. And of course, ang pangarap ng mga kababaihan, 'di ba? Ang bonggang kasal, 'di ba? Bonggang kasal, may prenup pa kayo, 'di ba? And bonggang birthday for your baby, 'di ba? So, lahat 'to ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi kung hindi niya ako dinala sa SMDC, hindi ko 'to mararanasan lahat. Grabe. Sabi ko no'n pangarap kong, gusto ko ingrande yung kasal ko. Ayun, nangyari siya because of SMDC. Siguro kung nag-stick lang ako do'n sa ewan ko po, ewan ko po. Hindi naman po kasi masamang mangarap, 'di ba? Hindi naman masamang mangarap ng mataas. Gusto ko lang po kasi 'yun gawa ng danas na natin yung hirap, So, siyempre gusto rin naman natin ma-experience naman natin yung magandang buhay para sa atin at sa ating pamilya. So, ayan. And next is easy money, 'di ba? Best industry to become a millionaire. Sobrang ayan naman, nakita niyo naman, sobrang hindi ko talaga 'yan ma-imagine at hindi ko 'yan nagawa nung mga panahong ako'y nasa food industry, nasa BPO industry. Ilang kayang credit card ang kailangan kong ibenta bago ko mahawakan yung first million ko, 'di ba? So, only with SMDC na experience ko po 'yan at maraming 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 salamat. Hindi ko talaga ma-explain yung aking pasasalamat. Basta gusto ko ma-experience po natin itong lahat, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang at wala pang idea kung ano ang meron sa real estate. Kasi kung tutuusin, ako no'n close-minded, close-minded ako kasi nga hindi nga ako mahilig lumabas, so hindi rin ako mahilig makipag-usap, do'n lang talaga yung related lang sa work. So kumbaga ako ngayon, gusto ko nga na mag-share 'no, mag-share ng blessings, gusto kong mag-share ng idea na
Kung nasan ka man ngayon, kung ikaw sa tingin mo nahihirapan ka ngayon, panoorin mo tong video na to kasi hindi lang yung kinalalagyan mo ngayon ang industry na meron dito sa Pilipinas. Kasi noon wala na ako ibang nire-research eh, puro BPO, puro kung ano-ano mag-a-abroad at hindi lang sa ibang bansa. Kaya mong kumita ng milyon-milyon dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan lumayo sa pamilya mo. Kaya panoorin mo tong video na to, pag-aralan mo, isapuso mo at maniwala ka na kaya mo. Basta sabayan mo lang ng sipag. Kasi kapag naniniwala ka nga pero hindi naman sumasabay yung katawan mo or hindi ka naman sumasabay dun sa mga iniisip at sinasabi mo, so wala rin siya magiging resulta. Dito sa video na to, later on, malalaman ninyo kung ano ba yung mga dapat na maging qualities natin para ma-achieve natin ang success dito sa real estate, lalong-lalo na dito kay SMDC. Ayan. So again, my mission is to develop a team of motivated and skilled sales professionals who are passionate about their work and committed to excellence. I am here to build a top sales team. My mission is to lead and provide ongoing coaching, mentoring, and support to help you reach your full potential. So since hindi ko naman sinasabi na ako ay magaling, pero again, this is just based on my experience. So gusto ko lang po i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang na sasabak dito sa SMDC, dito sa karera sa real estate. So gusto ko maibahagi sa inyo ano ba yung mga dapat na gagawin natin na proven and tested ko naman na nangyari sa buhay ko at nakapagpabago sa buhay ko. Again, with real estate sales, hindi mo kailangan matapos ang iyong kolehiyo. Kung ikaw ay, you think, no, qualified ka, meron kang 72 units, pwedeng-pwede kang pumasok sa real estate. Or even ikaw ay may business ngayon, and kung napapansin mo parang hindi ganun kalakas or nani-negative yung iyong business, para rin sa'yo to. Pwede mo rin pasukin to. Pwede kang maging sales partner dito. At later on, malalaman mo kung magkano yung kitaan. At hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. Hindi tayo, hindi tayo walang franchising fee dito. Hindi siya ganun. So later on, malalaman natin kung ano ba ang meron at binibigay ng SMDC. Okay? So ayan, I will evaluate sales workflows para sa mga in-house managers natin and performance and hold my team accountable for exceeding sales targets. I am results-driven, focused on achieving our sales targets, and contributing to SMDC's profitability and growth. Ayan po. Ayan, so this is the end of our part 1 new hire sales training video. Sa susunod na video natin, pag-uusapan naman natin ang international manager position dito sa SMDC. So ano ba yung mga job responsibilities nila and yung mga task na kailangan nilang gawin and ano ba yung mga benefits nila. So on and so forth. Pag-uusapan natin yan sa part 2 of our sales training video. Muli, ako po ang inyong mentor na si BLD, Babylin Lorica Dueñas. Maraming salamat sa panonood. See you on our part 2. Bye-bye!